3%. Yan ang GDP growth ng Pilipinas noong huling quarter ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa panahong dapat masigla ang ekonomiya dahil sa Pasko, ito ang bumulaga sa atin. Isang malinaw na babala. Himayin natin ang mga numero dito sa kwenta ni Edson. Makikita natin sa chart na ito na ang 3% growth na naitala noong fourth quarter ng 2025 ay ang pinakamahina mula pa noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At kung kaalisin natin itong mga COVID years na to, pinakamababa nga itong 3% mula pa noong fourth quarter ng 2009. Pinakamahina sa loob ng 16 na taon. Importante ring malaman mga kapatid na maging ang third quarter GDP growth na makita nyo dito ay ni-revise pababa. Mula 4% ay naging 3.9%. Ibig sabihin, mas maaga pa nagsimulang humina ang takbo ng ekonomiya. At dahil nga dito sa mga numerong ito, nahatak pababa ang GDP growth at umabot na nga ito sa 4.4% para sa buong taon ng 2025. Kung hindi kasama ang pandemic, itong parteng to, mga kapatid, ito nga ang 4.4% ay ang pinakamababang full year growth mula pa noong 2011 kung saan naitala ang 3.9%. Kung mapapansin nyo din dito sa chart na ito, hanggang ngayon ay sanay tayo sa 5.5% o mas mataas pang GDP growth taon-taon. So ito yung black line na yan na 5.5%, palagi natin yung nalalagpasan simula pa noong 2011. Kung tatagalin natin itong COVID period na to, no? So palagi at least 5.5%. At dahil nga nasa 4.4% growth lang tayo noong 2025, naging malayo ito sa target ng gobyerno na 5.5% hanggang 6.5% na growth rate para sa 2025. Malinaw mga kapatid na ito ay isang economic slowdown. Ano ang nangyari? Nitong fourth quarter, ang growth rate ng gross capital formation o investment ay negative 10.9%. Negatibo. At ang pinakamalaking dahilan, construction. Ang investment sa construction ay bumagsak ng 10.1% noong Q4. Muli, negative. Pero ang pinakamalala, ang investment ng gobyerno sa construction. At ito nga ay bumagsak ng 41.9%. Makita natin dito sa chart na ito na nga ang pinakamalaking pagsadsad mula pa noong 2011. Ibig sabihin ay mas malala pa nga itong negative 41.9% kaysa sa naranasan noong pandemya dito sa parting to. Makita natin mga kapatid, talagang bagsak ang public construction. Nadamay ang investments at tuluyang nawala ang growth momentum. Ang timing nito mga kapatid ay hindi na nakakagulat. Kasabay ito ng mga delay at paghinto ng mga government projects matapos ang flood control corruption issue. Ang dapat sana'y peak season sa construction ay nauwi sa wala at mistulang naging multo. At ang mismong gobyerno, makita natin sa data, ay bumagal na rin ang gastos. Ang government spending ay lumago lamang ng 3.7% noong fourth quarter ng 2025. Pinakamahina ito sa buong taon at malayo sa 9% growth na nakita natin noong nakaraang taon. Pati ang household consumption na pangunahing makina ng ekonomiya ay bumagal. Ang household spending nga ay lumago lamang ng 3.8%. Ito na ang pinakamahinang growth mula pa noong 2010 kung hindi natin bibilangin ang COVID years. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumagsak ang consumer confidence. At noong fourth quarter nga ng 2025 ay nasa negative 22.2% ito na pinakamababa sa loob ng 4 na taon o nung panahon na may COVID pa. Dahil sa mga issue tungkol sa corruption, mas naging maingat ang publiko, mas kaunti ang gastos at mas marami ang iniipon. Pero kung may bright spot sa mga numero, ito ay ang exports na sumipa ng 13.2% noong fourth quarter. Ito na ang pinakamataas na growth rate ng exports sa loob ng 3 taon. Pero hindi pa rin ito naging sapat para saluhin ang paghina ng domestic economy. 3% GDP growth. Hindi lang ito basta numero. Ito ang resulta ng pagbagal sa public construction, bumagsak na investments at ang domino effect nito sa household at government spending. Dahil sa corruption scandal, ganito kalaki ang naging epekto. Kapag nawawala ang tiwala, humihina ang ekonomiya at ramdam ito ng bawat Pilipino. Ang
Ang good governance, transparency at accountability ang susi para maibalik ang tiwala, ang kumpiyansa at ang muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Muli, ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5 at yan ang kwento sa likod ng mas mahinang GDP growth ng Pilipinas.